pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Unang Korinto 13:1-3.
Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batigaw na umaalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Ang pag-ibig. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil siya ay pag-ibig, siya ang pinakamabuti at ang lahat ng kanyang gawa ay mabuti. Hindi siya gumagawa ng masama. Siya ay matiisin at magandang loob, hindi mainggitin, mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan, pinaniniwalaan, inaasahan, tinitiis ang lahat ng bagay. Siya ay walang katapusan. Siya ang nagbibigay ng mga espiritual na kaloob. Ang mga kaloob na ito ay maaaring matapos, tumigil o lumipas. Ngunit ang Diyos ay walang katapusan dahil siya ay walang hanggan. Awit 51, 1, 2, 7, 10 hanggang 12. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ayon sa iyong saganang kaawaan ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Linisin mo ako ng isopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagdanais. Patawad ayon sa pag-ibig ng Diyos. Malaki ang kasalanang nagawa ni David. Sumiping siya kay Batseba, ipinapatay niya ang asawa nitong si Urias, at pagkatapos ay kinuha niya si Batseba bilang asawa. Tinangka niyang ikubli ang mga ito, ngunit isinugo ng Diyos si Nathan at inihayag dito sa kanya ang kanyang kasalanan. Si David ay nagsisi at humingi ng patawad. Ang hiningi niyang awa ay ayon sa sukat ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't hiniling niya ang lahat ng mabuting mahihingi niya: paglilinis, bagong puso at espiritu, pananatili sa presensya ng Diyos, pananahan sa Kanya ng Espiritu Santo, kagalakan ng pagliligtas, at pag-alalay sa Espiritong susunod sa Diyos. Unang Juan 4, 7 hanggang 13. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa.
Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin, sapagkat binigyan niya kami ng Kanyang Espiritu. Mag-ibigan. Pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay namatay para sa atin noong tayo ay mga makasalanan pa. Dahil dito, dapat na tayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Ito ang pamumuhay ng mga nakakakilala sa Diyos at sa Kanyang anak. Tinitiyak ng Biblia na kung tayo ay nag-iibigan, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo na ang Diyos ay nasa atin dahil sa pamamagitan niya ay ibinuhos ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa ating puso. Juan 15:9-17. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Paano mag-iibigan? Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos. Sinunod ng Panginoong Hesus ang utos ng Ama na ialay niya ang kanyang buhay para sa ating kasalanan sa krus. Bago siya naghirap, sinabi ng Panginoong Hesus na minamahal niya ang kanyang mga alagad kung paano siya binahal ng Ama. Sinabi niya na sila ay manatili sa kanyang pagmamahal. Ang paraan ay pagtupad ng kanyang mga utos, gaya ng pagtupad niya sa mga utos ng Ama. Ang utos niya ay magmahalan tayo sa isa't isa gaya ng pagmamahal niya sa atin. Paano tayo inibig ng Diyos? Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Sinunod ng anak ang Ama na ibigay niya ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. Sinabi niya na dapat nating talikdan ang ating sarili, pasanin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Sa paraang ito, hahalinhan ang buhay ni Kristong muling nabuhay, ang buhay natin na sumunod sa Kanya na napako sa krus. Dahil ang buhay na ni Kristo ang nasa atin, tayo ay mamumunga ng Kanyang bunga. Anumang hingi natin sa Ama sa pangalan niya ay ibibigay niya sa atin. Tayo ay mananatili sa pag-ibig ng Ama at ng Anak habang tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas,
tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.